Sa basura nagsisimula ang araw ni Doc. Araw-araw, sako-sako ng basura ang hinahakot niya. Lalakad ng ilang metro sa ilalim ng tirik na araw. Ibibenta ang kalakal sa junk shop ng Bikutan. Bigat. Karton 4 kilo. Lata 5. Size. 80 pesos lahat. Sa araw na ito, 80 pesos ang kinita ni Doc. Thank you. Sapat na para makabili ng 2 kilong bigas at kaunting isda. Pero hindi sa palengke nagtungo ang binata, kundi sa tapat ng isang saradong tindahan. Ano hinihintay niyo dito? Pagbukas po. Bubukas ko ng computer shop. Ano na? Bubukas. Ano ba to? Computer shop po. Computer shop. Anong oras nagbubukas? Mga 11. Minsan maaga. Ganyan. Ba't kayo nakatambay dito? Paunahan po kung sino pong ano. Bakit paunahan? Wala po yung ano person po. Manalo kayo? Makalipas ang ilang minuto, dumami ng dumami ang mga batang nakatambay. Paunahin niyo yung matanda. All systems functioning within normal parameters. At nang magbukas ang computer shop, si Doc ang player number 1. Si Doc ang pinakamahirap sa mga player ng Bikutan. Ako naman. Pero sa computer game na Flife, siya ang pinakaastig. Hindi siya pulubi, kundi prinsipe sa computer game na ito. Boy na boy ako sa'yo, boy. Okay lang yan. Ang computer game na Flife ay tungkol sa isang kaharian na may iba't ibang uri ng nilalang. May mayaman, may mahirap, depende kung gaano kakagaling sa bakbakan. Bakit mayaman sila? Meron silang mga passion, katulad ng ganyan. Tapos plus 8 ang suot nila, kumpara sa akin, plus 3 lang. Oo. Tapos lalakas pa ng nila items. May fashion sila. Ako wala. Ito, ano to? Yan ang vagrant. Vagrant naman o pulubi ang pinakamababang uri ng nilalang. Papa-level pa sila. Mag-ano pala sila. Nag-aanap buhay. Mga ganyan. Okay. Para Yan ang kumita. pinakamababang uri ng tao. Mahirap yan. Di ba ang vagrant pulubi? So ito mga pulubi to. Ikaw hindi ka pulubi. Hindi naman. Ikaw yan. May kaya. Sa kaharian ng Flife, Rain ang pangalan ni Doc. Prinsipe na nakakalipad at hinahangaan ng lahat. Para sa akin siya, parang totoong buhay siya. Pag ginawa mo siya, kung saan siya nagagalaw. Nagagalaw mo siya kahit siya pumunta. Nabiblinking. Tapos babanatan mo yung giant monster. Pati yung killer. Papatayin mo. Ano ang pagkakaiba ni Doc at saka ni Rain? Ako, Si Doc. simple lang. Ano pa? Di naman ako masyadong mayaman. Mahirap lang ako, nangangalakal, babasura. Diyan lang nakatira sa gilid. Siya hindi. Si Kompleto Rain siya. Si Rain, iba. Dinadamit ako ng magandang maayos. Tapos gamit. Binibigyan ko siya ng pet. Para paangasin siya. Maangas si Rain. Ano pa? Astig. Astig. Para hindi siya api-api ng mga pag nandun sa loob. Bakit? Si Doc ba inaapi-api? Medyo, pag dito, inaapi-api ako. Oo. Iniwasan ko na ng mga barkada ko, ayoko manakit. Oo. Noon ko naintindihan ang kinang sa mata ni Doc sa tuwing maglalaro. Sa computer game na ito, hindi siya extra, siya ang bida. Lahat ng bida may sidekick at ang sidekick ni Prinsipe Rain ang batang si Jerry.
Araw-araw 5 hanggang 10 oras si Jeric sa harap ng computer. Saan niya kinukuha ang pera? Magkano kinikita mo sa pagpapa-ending? Minsan 200. Pag, linggo na ngayon, Oo. mababa. Magkano lang? Mga 150. Araw-araw yan? Hindi po. Biyernes, Miyerkules, Linggo. Tuwing may basketball. Pag walang basketball, ano ginagawa mo? Tambay. Nagpapatong sa likod. Nagpapa? Tong. Anong to? Tong it. Nagpapatong its. Bakit sa likod? Para magkapera. Tumigil na sa pag-aaral si Jeric. Pag naubusan siya ng pera, saka siya mag-iikot at magpapataya. Dito na umiikot ang kanyang mundo at wala siyang balak na iwan ito. Hanggang kailan mo gusto mag-computer? Kailan ka titigil sa pagko-computer? Pag nawala na po yung computer, hanggang may computer po na maglalaro ako. Hindi kumpleto ang Team Bikutan kung wala ang isa pang prinsipe, si Ice, na tulad ni Doc at Jeric ay hari rin ng babaran. Pero di tulad ng dalawa niyang katropa, hindi namamasura o nagpapataya sa ending ang binata. Ang kanyang diskarte, bakit ka nakipagrelasyon sa babae? Para lang trip lang. Yung parang magkapera lang, ganun. Para sa... Para sa computer, sa mga luho ko. Ano yung mga luho? Yun nga, computer. Tapos yung mga silver na ganito. So yung bading, hindi mo talaga mahal yung bading? Hindi. Parang perahan portion lang. Makalipas ang 3 oras na paglalaro, hindi ka pa ba kakain? Mamaya natin. Ha? Hindi ka gutom? Di pa po. Kasi pa yan. Alas 12 na eh. Anong oras ka maglalanghalian? Pag nagutom na ako, Hindi ka pa gutom? di pa po. Pagdating ng alas 5, sige pa rin ang mga prinsipe ng flight. Exiting the system. Goodbye. Adios. Ano ko mga Rex? Tumigil lang sila nang maubusan na ng pera. 70 pesos ang naubos ni Doc sa paglalaro ng computer. 10 pesos na lang ang naiwan sa kanyang pera. Habang nananghalian si Doc, nag-ikot naman para magpataya sa ending si Jeric. At si Ice. Saan ka pupunta ngayon? Sa Tanya. Ano gagawin mo? Hihingi ka ng pera. Pagkagat ng dilim, kanya-kanyang diskarte ang Team Bikutan. Namulot ng basura ang prinsipe ng kompyuteran. Naglibot naman sa mga suki ang ending king ng Bikutan. At si Ice, naglambing sa shotang bading. Ikaw rin, dito ka. Pagsapit ng alas 9, kita-kits sa telebisyon. Baka may swerte sa ending ng basketball. Pag may tumama, bibigyan mo sila ng 700. Pag walang tumama, sa'yo. Sa'yo yung buong 700. So anong number yung walang tatama? 0506. Makalipas ang 1 oras, hindi pinalad ang 2 prinsipe, pero jumakpat ang isa nilang katropa. Nanginginig-inig pa! Alam na, me! Napila lang. Magkano binalato sa'yo? Sandaan po. Ano gagawin mo sa 100 mo? Bibigyan ko si mama ng 50. Tapos yung 50. Computer. At tulad ng inaasahan, sa kompyuteran ang bagsak ng Team Bikutan. Kuya, ako na dyan, kuya! Nauna na sa kanila si Ice. Jumakpat na raw kasi siya sa shotang bading. Saan ka galing? Sa boyfriend mo? Magkano nakuha mo? Ha? Madaling araw na nang magsara ang computer shop. Pagkatapos ng 5 oras na paglalaro,
naubos rin ang kanilang pera. Ang prinsipe ay balik na sa pagiging pulubi. Tatlumpung oras nang nasa computer si Mark. 2 araw na siyang halos hindi natutulog. Kilala na si Mark sa mga internet shop sa Tondo. 10 taon na kasi siyang computer addict. Gano'n ka nakatagal na nagko-computer? Since grade 6 po. Since grade 6? Opo. Bali, yung uso pa lang po noon, Counter-Strike. Bali, kada taon-taon na nauso, bali, nilalaro ko po. 10 piso kada oras sa computer. Araw-araw, aabot sa 300 to 400 pesos ang nagagastos ni Mark para dito. Kung ang mga bata sa bikutan dumidiskarte sa kung saan-saan, si Mark sa pamilya nagnanakaw. Yung tita ko po, Ano yung tita mo? nurse po, sa London po. Pinapadala niya po sa akin 15,000 po per sem. Pero yung 15,000 na allowance na binibigay sa'yo ng tita mo, magkano doon ang nagagastos mo sa pagkakomputer? Tingin ko po 50-50. 50%. So 7,500. Opo. Sa computer lahat Opo. Nang malaman ng magulang ni Mark na pinangko-computer lang pala niya ang padalang pera, pinatigil na siya sa pag-aaral. Pero hindi pa rin siya tumigil sa bisyo. Yung ATM card ko ng nanay ko, na-withdraw ko. Nagastos ko po yun. Nang hindi niya nalalaman. Magkano yung laman ng ATM na namin? Mga 4,000 po. Ginastos mo lahat sa computer? Opo. Ilang sermon na raw ang inabot niya sa pamilya pero nagagawa pa rin niyang pumuslit at mangupit. Ilang beses ka lang umuwi sa bahay? Pag, kunyari po, pag labahan na po yung damit ko lahat. Ang binatilyong si Benjo ang classmate ni Mark sa computer shop. Tulad ni Mark, halos 20 oras kada araw ang ginugugol niya sa harap ng computer. Kailan ka nagsimulang mawili sa computer? Since nung second year ako. Anong year ka na ba ngayon? Third year. Third year. 1 taon pa lang. 4 na taon. Ano? 3 beses na ako nag-third year. Matalino sana sa klase si Benjo, pero simula nang malulung siya sa computer, taon-taon na lang siyang bagsak. Tuwing kailan ka nag-computer? Mula anong oras hanggang anong oras? 7 to 5. Nasa computer ka? Wala ka sa school? Wala. Buti, pumapasa ka pa sa iba mong subjects. Gumagawa po ako ng sariling dahilan. Yung minsan po, yung old record ko po na medical, ginagamit ko po. Minsan naman po, tatawag ako ng bibilang ng magulang para mag-assist sa akin sa skill. Bibili ka na? Magbabayad ako ng magulang. Ano yung magbabayad ng magulang? Babayaran ko yung ibang tao para pumunta doon. Magpanggap na magulang mo. Ulila na sa ina si Benjo. OFW naman ang kanyang ama. Bihasa sa pagsisinungaling ang binata, kaya hanggang ngayon, patuloy ang sustento sa kanya. Magkano ang ginagastos mo sa pagko-computer sa isang araw? Maabot ako ng 300 plus 300 plus. Ilang oras yun? 24 hours. Nasaan ako? Ito. Sinubukan ko ang kinalolokohan nilang computer game. Paano ko titirahin yung kalaban? Komplikado ang naturang laro. Hindi lang simpleng bakbakan, kailangan ng strategy. Saan ako? Napatay na naman? This is so complicated. At dahil ang kalaban mo ay mga tulad mong players sa ibang bansa, lalong kailangan ng talino. Nagpapagalingan po kami doon sa kung sino mas magaling. Kasi po makikita po doon yung record kung sa top 100, 2 ang Pilipinas, 2 sa Thailand, 1 ang Amerika. Nangunguna nga po ngayon ng Pilipinas. At gusto mo kasama ka doon? Gusto rin po mapabilang doon. Nang hinayang ako kila Mark at Benjo, kung ang sipag at galing nila sa pagko-computer ay ginamit sana nila sa pag-aaral, malamang nasa kolehiyo na ang dalawa. Gusto ko na po talaga tumigil kasi po gusto ko na po talaga maayos talaga yung future ko. Kaso lang po, yun nga, parang hindi ko magawa. Alas 7 ng gabi nang datnan namin ang dalawa sa computer shop. Sa lagay na ito, hindi pa sila nanananghalian. Nagkaroon po ako ng ulcer dahil po nalilipasan ako ng gutom, hindi ko na dahil sa pagko-computer. Alas 9 na ng gabi nang makaramdam sila ng gutom.
Pero kinain rin nila ito sa harap ng computer. Pagpatak ng alas 11, kinandado na ang computer shop. Closing na po. Ha? Closing na po. Mag-overnight ka? Pero imbis na lumabas, nakiusap ang dalawa na manatili pa. Alas 2 ng madaling araw, bumigay na ang mga bantay. Pero sige pa rin ang dalawa. Alas 4 na ng umaga nang bisitahin sila ng antok. Makalipas ang 2 oras, gising na ulit ang dalawa. Naghanda na sa pagpasok sa school si Benjo, habang si Mark naman naglako ng mga DVD sa kalsada para may panggastos muli sa bisyo. Makalipas ang 2 oras, binalikan namin sa paaralan si Benjo. Huling-huli sa akto, nagkakating classes ang binata. Makalipas ang 2 oras, binalikan namin sa paaralan si Benjo. Huling-huli sa akto, nagkakating classes ang binata. At saan siya dumiretso? Ano pakiramdam mo kapag hindi ka nakakapag-computer? Minsan po parang nangangatid. Yung nagiging ano po, parang aggressive. Kahit ano gagawin ko para lang makapaglaro. Ganon din ang pakiramdam ni Mark. Ilang ulit man niyang subukang pigilan ng bisyo, nagkakasakit raw siya kapag nalalayo dito. Nararamdaman ko po yung mata ko po talagang parang bumabagsak po. Pero pag humarap ka mamaya sa computer, May possibility po na hindi ko po maramdaman. Pero yung gutom po, kakain po muna ako bago mag... Pero yung mata ko talaga parang mawala po yan. mawawala yung sakit. Opo. Batid ng dalawa na nakakasira na ang computer sa kanilang buhay. Pero di raw nila magawang magbago. Kinabukasan, dinala namin sa St. Luke's Medical Center sina Benjo at Mark. Isinama rin namin ang nanay ni Mark na si Aling Alicia. 3 araw nang hinahanap ni Aling Alicia ang anak sa iba't ibang internet shop. Nakagalit talaga ako. Kaya lang, ano ba gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng patayin siya. Sige, huminga ng malalim. Okay, di pa. Sa inisyal na pagsusuri ng doktor sa katawan ng 2 binata at pakikipag-usap sa kanila, kumpirmado, may web addiction sina Mark at Benjo at labis na raw ang epekto nito sa kanilang katawan. Ng mga gumagamit ng ng internet na sobra-sobra, pwede sila magkaroon ng mga abdominal problems, no? They could have some gastritis, no? Kasi hindi na sila masyadong kumakain. They could also develop ulcers. Migraine attacks and headaches are also common kasi hindi na sila nakakatulog. Pati raw mata ng 2 ay apektado na. Kahit bata pa sila, ang mata nila halos kaparehas na sa matanda. Palabo na ng palabo. Nagpa-fatigue din ang ating mga mata, no? Napapagod din siya. Kasi kailangan magpahinga din ang mga mata natin eh. Ayon kay Dr. Arsena, parami raw ng parami ang mga batang nabibiktima ng web addiction. Akala kasi ng ibang magulang, basta nasa harap ng computer, hindi na kailangan bantayan. Pero ang totoo, kapag di binantayan ng mga bata, posible itong pagmulan ng problema. Sige pa. Dagdag ng doktor, dahil malala na raw ang addiction ni Benjo at Mark, kailangan na raw nila ng gamot para mapigilan ang bisyo. Kailangan na rin daw nila ng psychiatric therapy. Sa ngayon, pwede psychotherapy or talk sessions. No? Meron din tayong group therapy para sa mga bata, para pag-usapan kung ano yung mga conflicts nila. Yung iba kasi dito, kaya sila gumagamit ng computer kasi outlet nila, escape from reality of life.
Pero higit sa gamot, mas kailangan daw ngayon ng dalawang binata ang disiplina at pagmamahal ng pamilya. Dahil ang anumang pagbabago ay magsisimula sa pamilya, magsisimula sa mismong biktima. Huwag kang give up. Anak mo, ang buhay ng anak mo nakasalalay Kasi dito. kung give up talaga po ako nung araw pa, nung high school pa lang talaga siya. Binibigyan ko siya lagi ng pagkakataon. Alam ko na mahal mo ang anak mo. Mapapariwara siya lalo pag pinabayaan mo talaga siya. Sa paglabas namin ng ospital, bumulong ako ng dasal. Sana ito na ang simula ng kanilang pagbabagong buhay. Pero sa tindi ng pagkalulong ng mga binata sa pagko-computer, aling daan kaya ang kanilang pipiliin? Isang araw matapos namin sila dalhin sa ospital, binisita naming muli ang computer shop sa Tondo. Naabutan naming nagbababad pa rin si Benjo. Wala raw siyang pakialam sa mga sinabi ng doktor. Sa ngayon, computer lang daw ang mahalaga. Naalala ko ang mga bata ng Bikutan. Kumpara sa mga computer addict ng Tondo, tila hindi pa singlulong ang mga players dito. Pero dahil hindi nila nakikitang mali ang kanilang ginagawa, maaaring mauwi rin sila sa matinding adiksyon. Araw-araw ako nag-computer Bisyo ba yun? Sa tingin nila, bisyo daw yun. Sa tingin mo? Kami tingin, hindi naman bisyo yun, hindi naman sinisis sa bungangain Ano lang, libang lang naman ng mga tao Ano ang pinaka-importanting bagay para sa'yo ngayon sa buhay mo? Computer. Sa unang tingin, tila harmless ang computer screen. Pero tulad ng ibang bisyo, may kakayahan din itong alipinin at ikulong ka ng magdamag hanggang di ka na makalaya sa kanyang kamandag. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.